Welcome sa Kwentong GL. Mga kwento ng kilig, drama, at inspirasyon tungkol sa girls' love. This is a safe space kung saan ipinagdiriwang natin ang pagmamahalan anumang kasarian. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. Sa isang lungsod na puno ng ingay, ambisyon, at expectations ng society, nagtagpo ang dalawang babaeng galing sa magkaibang mundo, si Kate, isang corporate executive na laging pasan ang bigat ng responsibilidad, at si Alice, isang free-spirited sexual worker na sanay mabuhay ayon sa sariling rules. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-cruise ang landas nila at doon nagsimula ang isang koneksyong hindi nila kayang itanggi. Ang connection nila ay nag-challenge sa mga paniniwala nila, pinaharap sila sa sarili nilang insecurities, at itinulak silang harapin ang judgment ng mundo. Habang sinusubukan nilang intindihin ang feelings nila para sa isa't isa, kailangan nilang magdesisyon, ipaglalaban ba nila ang love na unti-unting nabubuo, o hahayaan nilang mawala ito. Ang kwentong ito ay tungkol sa love, identity, at ang tapang na yakapin ang tunay na sarili. Ipinapakita nitong kahit sa pinaka-unexpected na pagkakataon, may mga connection na kayang baguhin ang buhay, mga connection na ramdam hanggang sa puso. Chapter 1. Sanay si Kate Charleston sa takbo ng buhay na puro plano at kontrol. Bilang isang successful na business executive sa isang city na umaasa sa ambisyon, puno ang araw niya ng strategic meetings, mahabang oras sa trabaho, at schedules na kailangang sundin ng eksakto. Sa pagdaan ng panahon, parang nagkaroon ng pader sa pagitan niya at ng ibang tao. Kahit ang anak niya, na mahal niya, ay nakatira na ngayon sa parents ng ex-husband niya, isang arrangement na tinanggap niya ng mabigat para lang sa stability ng bata pagkatapos ng pagguho ng kanilang marriage. Nanginginig ang phone sa kamay niya habang sinusubukan niyang magdial. Bakit ko ba ito ginagawa? Bulong niya, mahigpit ang hawak. Ilang taon niyang binuo ang buhay na puno ng control at purpose, pero heto siya ngayon, hinahatak ng isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Ang idea ng pag-contact sa isang tulad ni Alice, isang professional na inupahan para samahan ang mga loner, ay parang hindi totoo. Pero sa paulit-ulit na pangulit ng kaibigan niyang si Camilla, "Leave a little, Kate, loosen the reins." Napapayag din siya. Bumalik sa isip niya ang boses ni Camilla. "You have everything you want, Kate. Bakit hindi mo hayaang may maramdaman ka, kahit minsan lang?" Noong una, tinawanan lang niya iyon, kinakabahan, pero totoo, may kulang. May hinahanap siya na hindi kayang punan ang trabaho o material things. Ibinigay sa kanya ni Camilla ang isang maliit na black card, naka-engrave sa silver ang pangalang Alice Pierce, at ang isang discreet na number. At ngayon, ilang oras matapos ang huling meeting niya, heto si Kate, ilang beses nang nagdadial sa number ni Alice, pero lagi niyang kinakancel, sabay halo ng guilt at excitement. Ring! Ring! Ring-ti namatay ulit ang linya. Bumilis ang tibok ng puso niya at napasandal siya sa upuan, pumikit sandali. Biglang lumiwanag ang phone, incoming call. Kinabahan siya nang sagutin niya ito. "Hello? This is Ray." Bumulasot sa labi niya ang alias na iyon, parang kahina-hinalang pagtatago sa buhay na maingat niyang binuo. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, malambing. "Ray, Jitsen," may halong biro sa tono ni Alice. "How can I help you tonight?" "Gusto ko sana ng private appointment," nauutal si Kate, pinipigilan ang sariling ibaba ang tawag. "Something relaxing lang." Tahimik sandali tapos lumambot ang boses ni Alice. "I'll take care of you, Ray." Ito ay tungkol sa pagiging at easy at sa pag-let go. Okay ba iyon? May kung anong kumalabit sa pag-aalinlangan niya. "It sounds like what you need." Umiling si Alice nang may munting tawa. "Then let's meet. Promise, your privacy is safe with me." Sabihin mo lang kung saan. Chapter 2. Dumating ang weekend, at abala si Kate sa paghahanda ng secluded country house niya, ang lugar na dinadayo niya para mag-unwind paminsan-minsan. Pero ngayong weekend, parang hindi siya komportable sa sarili. Inaayos niya ang mga throw pillows sa sofa at naglagay ng fresh flowers sa coffee table, pilit tinatakpan ang kaba sa dibdib. "It's just a massage," bulong niya,
Akala niya makakatulong iyon para mabawasan ang totoong dahilan kung bakit siya kinakabahan, ang desire for connection, intimacy, at konting pahinga mula sa bigat ng araw-araw. Nang tumunog ang doorbell, huminga siya ng malalim bago binuksan ang pinto. Nanigas siya. Nakaharap sa kanya si Alice, matangkad, may mahaba at dumadaloy na dark hair, at mga matang parang nang aanyaya pero nang observe din, puno ng kumpiyansa. Ang suot nito ay simple pero elegant, at ang ngiti niya ay parang may alam sa lahat ng iniisip ni Kate. Nanahimik si Kate ng awkward hanggang sa marahan siyang boses ni Alice ang unang kumilos. "Shall we begin?" "Yes, please," sagot ni Kate, halos hindi lumalabas ang boses. "Gusto mo ba ng drink?" Umaasa siyang makatulong iyon para kumalma siya. "A glass of wine would be lovely," sagot ni Alice, dahan-dahang naglakad papasok, may grace na nakakahilo sa puso ni Kate. Chapter 3. Lumipat sila sa isang softly lit room. Si Alice mismo ang nag-set ng ambience, aromatic candles, warm lights, at floral scent na nakaka-relax. Dahan-dahang naglaho ang tensyon ni Kate, napalitan ng gentle anticipation. Inabot niya kay Alice ang wine glass, at nag-toast sila ng tahimik. Ipinatong ni Alice ang mga kamay niya sa balikat ni Kate, marahan, parang inaanyayahan siyang huminga ng mas malalim. "Are you ready to relax?" Tanong niya iyon ng sinsero, at narinig ni Kate ang isang invitation na lampas sa professional boundaries. "Yes," sagot niya, bahagyang nanginginig. Pumikit siya, hinayaan ang sarili na maging vulnerable habang unti-unting nagbago ang haplos ni Alice, mula sa professional ay naging mas attentive, mas caring, mas personal. Bawat galaw ay parang sinadya pero malambot, dumudulas mula balikat niya pababa sa braso. Matagal nang hindi niya naramdaman ang ganitong comfort. Ang mga memorya ng failed relationships at mga desire na itinago niya, lumilitaw pero agad ding natutunaw sa bawat haplos. Tumigil sandali si Alice, tinitingnan siya ng diretsyo. "You're safe here. Trust me." Sa simpleng linyang iyon, nabitawan ni Kate ang ilang taong guard. For once, hinayaan niyang mabasag ang pader sa puso niya, ang pader na pumigil sa kanya sa pagiging malapit, kahit sa sarili niya. Lumipas ang oras ng parang mabagal pero mabilis din, hindi lang ito pagtakas, parang may nagbago sa loob niya. Hindi lang serbisyo si Alice, tinulungan niyang maalala ni Kate kung paano ulit maging seen, maging appreciated, bilang siya mismo, hindi bilang businesswoman o mother. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang buo siya. Chapter 4. Pagkaalis ni Alice, marahan nitong hinaplos ang pisngi ni Kate. "Remember, life isn't just about achievements. Minsan kailangan ding hanapin ang maliliit na joy." Tumagal ang mga salita sa hangin, parang mahina pero matapang na paalala. Pinanood ni Kate siyang umalis, at doon niya naramdaman ang pagbabago. Alive siya, hindi dahil sa karir niya, pero dahil hinayaan niyang makaramdam. Nang magsara ang pinto, napasandal siya, magaan ang dibdib. Sa maikling encounter na iyon, muli niyang nakita ang parte ng sarili niyang akala niya nawala, ang parte na hindi takot umasa, umibig, at magbukas. Habang lumilipas ang mga araw, hindi mawala sa isip niya si Alice. Hindi lang ang paraan ng paghagod nito, kundi ang ngiti niya, ang warmth ng boses, at ang effortless charm. Araw-araw, mas hirap itago ni Kate ang pagpitik ng puso niya. Sinubukan niyang ipaliwanag sa sarili iyon, baka thrill lang. Baka dahil lang sa break from routine. Pero nang tumunog ang phone niya isang gabi, at nag-flash ang simpleng hi mula kay Alice, mas malakas ang flutter kaysa inaasahan niya. Chapter 5. Sa kabilang bahagi ng city, ibinaba ni Alice ang phone, mabilis ang tibok ng puso habang hinihintay ang reply. Sa trabaho niya, sanay na siyang magbigay ng experience, tapos mag-disappear na wala ng attachment. Pero si Kate, iba. Maihatak si Kate na hindi niya ma-ignore. Tahimik sa apartment niya habang iniisip ang nangyari sa kanila. Hindi niya maintindihan kung bakit si Kate, pero ramdam niya ito. Simple lang ang message na sinend niya. Harmless. Casual. Pero una niya itong ginawa. That weekend, hindi napigilan ni Kate na i-text ulit si Alice. Nagsimula ito ng simple, ilang pulit messages, maikling palitan ng words, hanggang sa naging mas mahaba ang usapan nila. Ano ang favorite book niya? Mahilig ba siya sa theater? Sumasagot si Alice, laging maihalong biro at seryosong tono,
at parang hinihila si Kate na mag-open up pa. Habang tumatagal ang bawat message, mas lalo silang nagiging close, at unti-unting naglalakas loob si Kate magtanong ng mga tanong na hindi niya kailanman itinatanong kahit sa sarili niya. Naging regular na late-night conversations ang simpleng text nila. Unti-unti silang nagbubukas, mas honest, mas vulnerable. Ibinahagi ni Kate ang pressure ng trabaho, ang loneliness na siya mismo ang pumili ng mas inuna niya ang career kaysa relationships. Nagkwento naman si Alice tungkol sa journey niya, kung paano siya napunta sa line of work niya, at kung paano siya natutong bantayan ang sarili, panatilihin ang identity niya sa mundong punong blurred boundaries. One way or another, I think we all end up where we're meant to be, type ni Alice isang gabi. Kahit minsan, wala tayong idea kung saan exactly yon. Napangiti si Kate habang binabasa iyon, may init sa dibdib na unti-unting lumalakas sa bawat message. Hindi niya inasahang magkakaroon siya ng connection na ganito, totoo, natural, at hindi natatakot sa walls niya o sa bigat ng trabaho niya. Hindi niya mapigilang mag-isip, nararamdaman kaya ni Alice ang ganitong hatak, a quiet but persistent desire na mabawasan ang distansya sa pagitan nila. Chapter 6. Makailang linggo ang lumipas bago sila ulit nagkita. This time para sa isang casual dinner, si Kate ang nag-suggest. Gusto niyang makita si Alice outside work, alisin ang kahit anong natitirang ambiguity sa intentions nila. Nagkita sila sa isang cozy na candlelit restaurant. Dumating si Alice na naka-understated elegance, at hindi mapigilan ni Kate na pagmasdan ang bawat galaw nito, ang kurba ng labi, ang kislap ng mata, at ang pamilyar na init na nagpapabilis ng pulso niya. Sa gitna ng wine at tawanan, naging malinaw sa kanila pareho, may magnet sa pagitan nila. Hindi lang simpleng connection. Pagsapit ng dulo ng gabi, magkalapit na sila, nagdikit ang balikat, at unti-unting humina ang tawanan hanggang maging isang tahimik at komportableng sandali. Si Alice ang unang nagsalita. Kate, mahinahon ang boses niya, I think may something sa atin. Pero magkaiba ang buhay natin, sigurado ka ba na to ang gusto mo? Natigilan si Kate, halong saya at kaba. Hindi ko alam kung ano meron sa'yo, bulong niya, pero matagal ko nang hindi nararamdaman to. Natatakot ako pero ayokong tumakbo palayo. Hinawakan ni Alice ang kamay niya, ang hinlalaki nito marahang dumudulas sa knuckles niya. Hindi natin kailangang sagutin lahat ngayon. We can just see where this takes us. At doon naglaho ang pag-aalinlangan. Napalitan ng isang tahimik pero malinaw na certainty. Hindi ito simpleng infatuation, may promise dito, may tugmang hindi nila maipaliwanag, at handa silang tuklasin iyon. Chapter 7. Sa mga sumunod na linggo, nagsettle sila sa isang unspoken eviction. Isang daloy ng shared moments na walang label pero lalong naglalapit sa kanila araw-araw. Walang nagbanggit ng key what are we, o nagpilit bigyan ng name ang kung anuman ang meron sila. May freedom sa ambiguity na iyon, freedom na parehong mahalaga sa kanila, kahit minsan, may kasamang kirot ng uncertainty. Pero dahil walang title ang connection nila, unti-unti ring nagiging complicated ang lahat. Madalas mapaisip si Kate. Kasing importante kaya ako kay Alice tulad ng kung gaano siya kaimportante sa akin. At si Alice naman, kahit ayaw aminin, may kirot na nararamdaman sa dibdib tuwing nakikita niyang may kausap si Kate na colleagues o nababanggit ang mga dati niyang kaibigan. Para silang sumasayaw sa paligid ng insecurities, jealousy, vulnerability, na pareho nilang nararamdaman pero hindi nila masabi ng diretsyo. Isang gabi, nag-dinner sila sa paborito nilang restaurant. Napansin ni Alice na ilang ulit tumitingin si Kate sa phone, parang may hinihintay. Kahit sinabi ni Kate na, just work stuff, may kumirot sa dibdib ni Alice. Tinago niya iyon, pilit mumiti kahit may sting. Pagsapit ng dessert, ramdam ang tension sa pagitan nila. Kate, mahinahong sabi ni Alice, itinatago ang frustration, sigurado ka bang hindi kita iniistorbo? Or someone else? Parang malamig na hangin ang taman yon kay Kate. Ibinalik niya ang phone sa mesa, halatang nagulat. Alice, hindi. Sabi ko naman work lang to, wala tong iba. Pero ang bigat ng hindi nasasabing salita ay nanatili sa pagitan nila. Pag-uwi nila, naglakad sila sa tahimik na kalye, ilaw lang ng lanterns ang kasama. Parehong may bitbit na tanong, parehong naghanap sa mata ng isa't isa, kung reassurance ba iyon, o lakas ng loob para banggitin ang matagal nang nasa pagitan nila. Sa tapat ng apartment ni Alice, huminto sila.
Alice, nagsimula si Kate, may alinlangan sa boses. Alam kong complicated. Pero mahalaga ka sa akin. More than this. Tumama ang tingin ni Alice sa kanya, halos marinig niya ang sariling heartbeat. Gusto niyang lumapit at sabihing nararamdaman niya rin iyon, na matagal na niyang hinihintay marinig iyon kay Kate. Pero may takot na baka masira ang delicate balance nila. I know, sagot niya sa malambing na boses. Inabot niya ang mukha ni Kate, inayos ang isang hibla ng buhok. Pero siguro hindi pa natin kailangang i-define to ngayon? Napangiti si Kate, malungkot pero totoo. You're right. Ayoko rin naman magmadali. Minsan lang gusto kong malaman kung nasaan ako sa buhay mo. Humugot ng hininga si Alice, bahagyang lumapit, halos magdikit ang mukha nila. Mas malapit ka kaysa kahit sino. Sana sapat muna yon. Nagyakap sila, mahigpit, mabilis ang tibok ng puso, puno ng comfort pero may unting kirot. Ang jealousy, ang mga tampuhan, ang constant na paghahangad ng kimor, pero takot sa consequences, lahat iyon naging parte ng balance nila. At nagpatuloy sila, naglalakad sa manipis na linya sa pagitan ng friendship at love. Hinayaan ang emotions na dumaloy, minsan kalmado, minsan magulo, pero laging totoo. Sa mga tahimik na sandali, sa mga sulyap na may meaning, sa mga stolen touches at tawang nagtatagpo, doon lumalim ang bond nila. May mga gabing nakatingin si Kate sa kisam, nagtatanong kung foolish ba siya sa pag-hold back. At may mga araw na si Alice naman ang lost in daydreams, iniisip ang future na hindi pa nila kayang pag-usapan. Nag-aaway sila, nagbabati, nasasaktan at nagpapasaya. Lagi nilang nami-miss ang isa't isa. Wala silang sagot sa lahat. Pero marahil, ang beauty ng connection nila ay nasa mismong mystery na iyon, sa thrill ng uncertainty, at sa comfort ng katotohanan kahit walang label. Totoo ang meron sila. Chapter 8. Nakaupo si Kate sa gilid ng kama niya, ramdam ang lamig ng bedsheet, nakabaliktaran ng init na nabuo sa dibdib niya simula nang makilala niya si Alice. Matagal na niyang hindi hinayaang maramdaman ang ganitong klaseng kilig, yung sabay na nakakatakot at nakakabighani. Bawat tawa, bawat lihim na tingin, may hatid na kiliting dumadaan sa buong katawan niya. Pero kasama ng lahat ng iyon ang mga komplikasyong hindi niya alam kung paano haharapin. Ano kaya ang iisipin ng pamilya niya? Ang ex-husband niya, na kahit hiwalay na sila ay bahagi pa rin ang buhay niya, siguradong may masasabi. Ang anak nila, na ngayon ay sapat na ang edad para maintindihan ang mga bagay-bagay, baka harapin ang mga tanong na hindi pa niya kayang sagutin. Paulit-ulit itong bumabagabag kay Kate, isang paalala na ang mundong binuo niya ay tila sumasalungat sa nararamdaman niya para kay Alice. At nariyan pa ang trabaho ni Alice. Ang reality na isa siyang sexual worker ay mabigat ding iniikot sa isip ni Kate. Sa mga usapan nila, naging open si Alice tungkol sa buhay niya, sa mga pinagdaanan at mga desisyong ginawa niya, mga desisyong hindi man nagde-define sa pagkatao niya, pero naging bahagi ng survival niya. Hinahangaan ni Kate ang lakas ni Alice, pero kasabay ng paghanga ang tanong tungkol sa judgment. Ano kaya ang iisipin ng corporate world niya kung malaman nila? Sa mundong mabilis humusga sa kababaihan, handa ba siyang isugal ang lahat para sa isang connection na totoo pero punang risk? Habang lumilipas ang mga araw, naguguluhan si Kate sa pagitan ng pagnanasa at pagdududa sa sarili. Ang mga moment nila ay parang kuryenteng dumadaloy, mga dinner na puno ng tawanan, mga lihim na kwentong bumulong sa gabi, mga haplos na tumatagal ng kaunti kaysa dapat. Pero tuwing nararamdaman niyang nahuhulog siya ng mas malalim, hinihila siya pabalik ng realidad. Isang gabi, matapos ang isang matinding sandali kung saan dahan-dahang pinagdaanan ng daliri ni Alice ang pisngi niya, napaatras si Kate. Hindi ko na kayang ituloy to, mahina niyang sabi, halatang nanginginig ang boses sa bigat ng nararamdaman. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ni Alice, kita ang pagkalito at unti-unting paglamlam ng init sa mga mata nito. Hindi ko alam, baka malito, may pamilya ako. May career. Lahat ng pinaghirapan ko, amin ni Kate, pigil ang luha. Umurong si Alice, halatang nasasaktan. Akala mo ba hindi ko rin iniisip yon? May halo ng inis sa tono niya. Hindi ako fantasy, Kate. May buhay din ako, hindi madali. Pero hindi ko rin mapigilan ang nararamdaman ko para sa'yo. Nabalot ng bigat ang katahimikan. Kita ni Kate ang sakit sa mga mata ni Alice, sa lamin ng sarili niyang turmoil.
Pareho silang natatakot, pareho silang nag-aalangan pero hindi nawawala ang attraction na kumakapit sa kanila. Kinagabihan, nakahiga si Kate, nakatitig sa kisam. Parang fog ang bigat ng mga damdaming hindi nila masabi. Hindi niya kayang identify ang chemistry, ang connection. Pero sapat ba iyon para labanan ang mga expectations ng mundo at mga sugat nilang dalawa? Chapter 9. Sa mga sumunod na araw, dumating ang selos at tensyon. Isang hapon, nakasalubong nila ang isang office mate ni Kate sa cafe. Biglang nag-shift ang mukha ni Alice mula relaxed to guarded. Pagkatapos noon, sa apartment ni Kate, hinarap siya ni Alice. Bakit ka lumayo? Para kang nahiyang kasama ako. Hindi ganon, depensa ni Kate. Alam mong mahalaga ka sa akin. Pero hindi ko pwedeng hindi isipin ang sasabihin ng mga tao. Ng pamilya ko. Nag-cross arm si Alice, halatang naiiyak pero pinipigilan. So nahihiya ka sa akin? Sa atin? Hindi. Natatakot lang ako, mabilis na amin ni Kate. Ayokong masaktan ka. Ayokong masira ang lahat ng meron ako. Pero ayoko ring mawala ka. Nabitin sila sa pagitan, isang manipis at marupok na linya na kumukonekta sa dalawang pusong hindi sigurado sa future. Kahit nag-aaway sila, mas lalong lumalalim ang bigat ng nararamdaman kahit hindi nila pinapangalanan. At habang tumatagal, mas malinaw, hindi nila kayang takasan ang connection na ito. Pagdating ng next week, punang tension ang bawat sandali. Para kay Kate, parang paglalakad sa tightrope ang bawat interaction nila. Nakakatakot. Nakakapagod. At sa bawat tingin at haplos, mas lalo siyang nahuhulog sa lugar na hindi pa siya handang harapin. Isang gabi, hindi na niya kinaya ang bigat. Nagkita sila sa usual cafe nila, isang cozy spot na saksi sa dami ng lihim at stolen moments nila. Pero ngayong gabi, iba ang hangin. Mabigat. Tahimik pero puno ng unspoken emotions. Alice, simula ni Kate, nanginginig ang boses. Kailangan natin mag-usap. Nagbago ang ekspresyon ni Alice, mula curious, naging takot. What's wrong? Huminga ng malalim si Kate. Matagal ko na tong iniisip tungkol sa atin. At sa tingin ko hindi na natin pwedeng ituloy. Nanlaki ang mata ni Alice. Kita agad ang sakit. Ano nang ibig mong sabihin? After everything, hindi ko pwedeng isugal ang lahat. Ang career ko, pamilya ko lahat yon nakastake. Hindi ko kayang tanggapin na nahuhulog ako sa someone like you, sabi ni Kate, pilit pinapakalma ang sarili. Mahalaga ka sa akin, pero hindi ko pwedeng baliwalain ang reality ng trabaho mo. Napaatras si Alice. Someone like me. Halata ang punit sa boses niya. Dahil ba sa trabaho ko? Yun ba ako para sa'yo? Nakilala mo na ako, Kate. Alam mo kung sino ako. Alam ko, sagot ni Kate, ramdam ang frustration. At yun ang nagpapahirap. Hindi ko ma-reconcile ang feelings ko sa iyo at ang mundong ginagalawan ko. Hindi fair sa atin kung magpanggap pa tayo. Naghalo ang galit at sakit sa mata ni Alice. So aalis ka na lang? Sa lahat ng pinagdaanan natin, akala mo ba pinili ko ang buhay na to? Ginawa ko to para mabuhay. At ngayon sinusubukan kong bigyan tayo ng chance. Nagsimulang mapuno ng luha ang mata ni Kate. Ayoko ng ganito para sa'yo. Gusto kong maging masaya ka. Pero may anak ako. May reputation ako. Ayokong lumaki ang anak ko na kailangan pang magpaliwanag kung bakit ang mama niya ay in love sa isang babae at sa isang sex worker. Umiling si Alice, halatang nadudurog. So hahayaan mo ang mundo ang magdikta ng feelings mo. Mas pipiliin mong tumakbo kaysa lumaban? Yan ba talaga ang akala kong ikaw? Hindi yan, pumutok ang boses ni Kate. Gusto ko lang protektahan ang pinagtrabahuhan ko. Ang pamilya ko. Hindi ko kayang mawala ang lahat. Tumigas ang boses ni Alice. Ibig sabihin na pili mo na. Please wag mo nang palalain, pakiusap ni Kate, halos hindi makahinga. Hindi lang tayo ang usapan dito. Lahat ng kasama nito. Siguro sobra itong mahalaga sa'yo, sagot ni Alice, luha ang nakatingin sa kanya. Akala ko may totoo tayo. Akala ko mahal mo ako dahil ako, hindi dahil sa kung sino ang gusto mong maging ako. Ang cafe, na dati nilang safe space, parang biglang lumiit, parang humihigpit ang mundo sa paligid nila.
Parang humihina ang hinga ni Kate habang nakikita ang sakit at pagtatapos sa mga mata ni Alice. I'm sorry, bulong ni Kate, halos pumanaw ang boses niya. Sana iba ang circumstances. Yeh! Sana nga, sagot ni Alice, puno ng sakit at pagod. Pero hindi ko kayang mawala ang sarili ko para lang mag-fit sa mundo mo. Deserve ko naman maging totoo. Bumigat ang hangin. Halos maramdaman ni Kate kung paano unti-unting napuputol ang koneksyon nila. Bawat sandaling pinagsamahan nila biglang nagmukhang memory na unti-unting lumalabo. Naglakad palayo si Alice, bawat hakbang parang tinatanggal ang huling pag-asa. Naiwang nakatayo si Kate, ramdam ang bigat ng pinili niya. Pinili niya ang familiar sa halip ng unknown, at habang nakikita niyang naglalaho si Alice sa crowd, alam niyang may nawala sa kanya na hindi na basta-basta maibabalik. Habang lumalabas siya ng calf, parang naging gray ang paligid. Nawalan ng kulay ang mundo. Bitbit niya ang katotohanang siya mismo ang nagputol ng isang bond na nagturo sa kanya na tanungin ang sarili niya tungkol sa love at acceptance. At ngayong mag-isa siya sa gitna ng mataong lungsod, hindi niya alam kung makikita pa niya ulit si Alice bilang parte ng buhay niya. Chapter 10. Lumipas ang ilang weeks, naging buwan, at ang puwang na iniwan ni Alice ay unti-unting naging sakit na hindi mawala sa dibdib ni Kate. Sinubukan niyang ilubog ang sarili sa trabaho, meetings, projects, presentations, umaasang mawawala rin ang bigat. Pero kahit gaano siya kabusi, lahat ng tagumpay ay tila walang saysay kapag wala si Alice sa tabi niya. Pero may paraan talaga ang buhay para ibalik ang nakaraan sa harap mo, kahit hindi ka handa. At isang araw, nangyari iyon. May corporate meeting si Kate sa isang luxury hotel sa downtown, isang event na pinaghahandaan niya ng ilang weeks. Habang naglalakad siya sa malawak na lobby, makinang na marble floors, mamahaling dekorasyon, ramdam niya ang contrast sa gulong nararamdaman niya sa loob. Nakaprepare ang presentation, pero wala siyang kahit anong paghahandang sapat para sa mangyayari. Pagkatapos ng isang productive na morning session, nag-decide siyang mag-break sandali. Pagliko niya sa isang hallway, halos tumigil ang mundo. Nandoon si Alice. Nakatayo ilang hakbang lang ang layo, ang buhok niyang malambot ang bagsak sa balikat, at ang suot niyang eleganting dress ay parang mas lalo pang nagpalitaw sa ganda niya. Nakakatawa si Alice, isang tawa na minsan ay mundo ni Kate. Pero ngayon, ibinibigay niya iyon sa lalaking nasa tabi niya. Isang client na agad na napansin ni Kate. Nakapatong ang kamay ng lalaki sa lower back ni Alice, at ramdam ni Kate ang kirot ng selos na parang biglang tumuhog sa puso niya. Napalingon si Alice at nang magtama ang mata nila, huminto siya. Ang saya sa mukha niya ay napalitan ng gulat tapos may ilungkot, may awkwardness, may kirot na matagal nang nakabaon. Kate, mahina niyang sabi, parang pinilit niyang labanan ang alon ng alaala na bumalik sa kanila. Alice, sagot ni Kate, halos hindi lumalabas ang boses. Nawala ang ingay sa paligid, ang lobby, ang tao, ang ingay, lahat nag-fade habang sila lang ang natira. Pero naputol iyon nang magsalita ang lalaki, clueless sa tension. You know each other. An old friend, sagot ni Alice, pinilit mumiti, pero hindi umabot sa mata ang ngiti. Umandar ang instinct ni Kate. May kerot sa salitang friend. I wouldn't say old, sagot niya, pilit na magaan ang tono. More like complicated. Complicated, ulit ni Alice, at sumabit ang salita sa pagitan nila. Tumango ang client, halatang curious. Nice to meet you, Kate. I'll be in the lounge, Alice. Umalis ito at naiwan ang dalawa sa isang tahimik, mabigat na bubble. Didn't expect to see you here, sabi ni Kate, pilit maging composed kahit mabilis ang tibok ng puso niya. Akala ko busy ka. Nag-cross ng arms si Alice, parang depensa. I am part ito ng trabaho. Napakagat si Kate sa labi. Right. Hindi ko alam na dito ka nag-work. How's everything? It's going, sagot ni Alice, flat pero may ibang sinasabi ang mata. Ikaw? Climbing the corporate ladder pa rin? Trying to go ni Kate, may konting irony. It's been a lot. Tahimik na naman. Mabigat. Kinuha ni Kate ang bawat detalye kay Alice, ang liwanag na tumatama sa mukha niya, kung gaano siya ka-familiar pero ang layo na rin ang nararamdaman. At sa bawat segundo, lumalalim ang kirot sa dibdib ni Kate. I should go, sabi ni Alice bigla,
tumingin sa lounge kung saan naghihintay ang client. "He'll be looking for me." "Right," mahina ni Kate, dama ang malamig na lungkot. Pero umatras na si Alice, may halong conflict ang mukha. "It was good to see you. I hope okay ang lahat para sa'yo, Kate." "Wait," bulalas ni Kate, hindi na niya napigil. "Hindi ko gustong matapos tayo ng ganito. Akala ko may something real tayo." Nag-iba ang tingin ni Alice, parang may sugat na bumuka. "We did. Pero minsan, kahit real, hindi sapat para labanan ang realidad." Dahan-dahang tumango si Kate, kinakaya ang bigat sa dibdib. "I know I messed up. Pero nami-miss kita." "I miss you too," amin ni Alice, halos bulong. "Pero hindi ko alam kung kaya pa nating ibalik ang dati." "Iba na ngayon." Hindi nakasagot si Kate. At bago pa siya makabawi, tumalikod na si Alice. Lumayo. Unti-unting naglaho sa hallway. Nakatayo si Kate, parang napako sa sahig. Ang puso niya, puno ng panghihinayang at pagnanais na hindi niya alam kaya pabangbanggain. Habang tuluyang naglaho si Alice sa kanto, dumaloy ang katotohanan, hindi nawala ang feelings niya, na itago lang. At ngayong bigla itong bumalik, masakit, mas malinaw, mas totoo. Sa gitna ng lobby, napalalim ang hinga ni Kate at tahimik na nagdesisyon. Hindi na siya tatakbo. Hindi na niya itatago ang totoo sa puso niya. Kailangan niyang harapin ang nararamdaman niya, kahit gaano ka-complicated. Pag-ibig man ito, pagkakamali o second chance. Hindi na niya kayang iwasan si Alice. Chapter 11. Days turned into weeks, at hindi pa rin mawala sa isip ni Kate at Alice ang nangyari sa hotel. Ramdam pa rin nila ang tension at yung mga hindi nila nasabi, parang nakastuck sa hangin sa pagitan nila. Si Kate, araw-araw na gumigising sa kama na may bakanting space sa tabi niya, space na dati puno ng tawa at init ni Alice. Si Alice naman, may sarili ring laban. Bawat client na kausap niya ay parang paalala ng nawala sa kanya. Kahit pilit niyang maging composed sa trabaho, sumasakit pa rin ang puso niya sa longing. Kapag dumadaan siya sa familiar na cafe o naaamoy ang perfume na nagpapaalala kay Kate, may kirot na umaangat sa dibdib niya. Pero mukhang hindi pa tapos ang tadhana sa kanilang dalawa. Isang malamig na autumn afternoon, naglakad-lakad si Kate sa park para mag-clear ng isip. Ang mga dahon ay nagiging gold at crimson, bagay na lalo pang nagpapaganda sa paligid. Pinagmamasdan niya ang mga couple na magkahawak kamay, mga pamilyang nagpipiknik, at mga batang tumatawa, at mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng pagiging mag-isa. Pagliko niya sa isang path, may nakita siyang maliit na art installation, mga sculptures sa gitna ng puno. Lumapit siya, curious, pero bigla siyang natigilan. Nandoon si Alice, nakatayo sa harap ng isang sculpture, ang mukha niya naka-highlight sa malambot na liwanag ng hapon. Simple lang ang suot ni Alice pero ang elegant tingnan. Nakalaylay ang buhok niya, at parang malayo ang tingin niya, hinahaplos ang sculpture na parang may malinaw siyang iniisip. Sa isang iglap, bumilis ang tibok ng puso ni Kate, at lahat ng alaala bumalik ng sabay-sabay. Huminga ng malalim si Kate bago lumapit, kabado pero determined. "Alice?" Napalingon si Alice, kita sa mukha niya ang gulat na agad na palitan ng maliit, hesitant na ngiti. "Kate, hindi ko na-expect na makikita kita dito." "Hindi ko rin," sagot ni Kate, malambot pero steady ang boses. "Nag-break lang ako sa work." "Ikaw?" "Looking for inspiration lang," sagot ni Alice, tinuturo ang art sa paligid. "Minsan kasi, yung art, lumalabas yung emotions mo." "Yes, totoo yon," sagot ni Kate, medyo nag-crack ang boses. Lalo na pagtungkol sa past. Tumahimik ang paligid, parang sila lang ang tao sa park. Hanggang sa unti-unting lumapit si Alice, may halong hesitation at hope sa mukha niya. "Pwede ba tayong mag-usap?" Mahina pero tapat na tanong ni Alice. "Please," sagot ni Kate, may unti-unting gumagaan sa puso niya. Umupo sila sa malapit na bench, parehas tensyonado. "Namiss kita," bulong ni Alice, nakatingin sa lupa. "Namiss ko tayo." "Namiss din kita," amin ni Kate, hindi na kayang pigilan ang emotions. "Araw-araw mahirap. Tinri kong kalimutan, pero parang hindi ako makahinga." Tumingala si Alice, namumuo ang luha sa mata niya. "Tinri ko rin. Pero na-realize ko ayokong mabuhay na wala ka."
Hindi ko talaga gustong matapos tayo. Natakot lang ako. Natakot sa ano? Tanong ni Kate, sumisikip ang dibdib. Sa sasabihin ng tao sa trabaho ko at lalo na sa posibilidad na masaktan kita, sagot ni Alice. Ayokong maging dahilan ng pagkawala ng lahat ng pinaghirapan mo. Natakot din ako, amin ni Kate, dumadaloy ang luha pero may ngiti. Pero ngayon alam ko na, totoo yung meron tayo. At hindi ko na kayang magpanggap. Hinawakan ni Alice ang kamay ni Kate at parang automatic nag-intertwine ang daliri nila. So saan tayo pupunta from here? Kung saan natin gusto, sagot ni Kate, pinisil ang kamay niya. Pagod na akong mabuhay base sa expectations ng iba. Gusto ko maging honest sa sarili ko. At kasama ka doon. Ngumiti si Alice, genuine at warm, at parang bumalik ang spark nila. Gusto ko rin yon. Gusto kong mag-build ulit ng something real with you kahit complicated. Naglapit ang noo nila, tahimik pero puno ng promise. Sa moment na yon, parang nawala lahat ng doubts at fears. Pwede bang slow lang tayo? Tanong ni Kate, halos pabulong. Gusto kong sigurado tayo. Of course, sagot ni Alice, nakangiting may understanding. Tayo to, sabay nating hahanapin yung tamang pace. At habang magkahawak kamay sila sa bench, may unti-unting tumutubong hope sa pagitan nila. Hindi magiging madali ang path nila, pero willing silang harapin ito, together. Doon mismo, sa gitna ng autumn leaves, nagsimula ulit mabuo ang love na minsan na nilang pinaglaban. Chapter 12. Mula noong araw na iyon, dahan-dahan nilang binuo ulit ang connection nila. Nag-explore sila ng city, nagtatry ng bagong cafes, at nagkakapalitan ng quiet but meaningful conversations. Ipinakita ni Kate kay Alice ang mundo niya sa corporate events, at si Alice naman ang nagdala kay Kate sa mundo ng art at culture. Habang tumatagal, natuto silang harapin ang komplikasyon sa relationship nila, mga judgment at misunderstanding mula sa iba, but they stayed strong, leaning on each other. Unti-unti nilang binuwag ang mga walls na minsan ay pumigil sa kanila. Eventually, nahanap ni Alice ang bagong path na aligned sa passion niya, art at community. Ginamit niya ang experiences niya para gumawa ng support group para sa mga babaeng dumadaan sa ganitong sitwasyon, tinutulungan silang mahanap ang strength nila. Si Kate naman, nasa tabi niya, ginagamit ang boses niya para sa inclusivity sa workplace. Ang love story nila naging kwento ng resilience, growth, at genuine support, patunay na minsan, happiness ay lumalabas sa pinaka-unexpected na lugar. Magkasama nilang hinarap ang challenges ng buhay, nagiging mas strong individually at as partners. Isang hapon, naglalakad sila hand in hand sa park, habang nagsiset ang sun na may kulay gold at orange. Parehas nilang alam, sa isa't isa nila nahanap ang home nila. At sa puso nilang puno ng love at hope, handa silang harapin ang future, layer gives layer, kasama ang pagmamahal na muling nabuhay sa pagitan nila. Thanks for listening to today's story. Hope you enjoyed the story of love, kilig, and inspiration. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. See you sa susunod na kwento.